Nako, heto na po mga kaubayan, nabunyag na ang korupsyon. Big news, hala, nagkagulo na. Romes Bacnal, Ligarda, hawak ang ebidensya. Batman, Recto at Junior, nagulat. Nako po, yan ang ating alamin mga kaubayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga mga kaubayan, bago po natin i-play yan, ito muna, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At ito nga mga kabayan, no, may balitang may kuditang mangyayari sa Senado ha. Sabi po kasi dito sa Abante mga kabayan, pagpapatalsik kay Soto na pornada dahil kinabato magkapatid na Villar. Ito po ang kabuuan ng balitang yan mga karibin natin. Sabi po dito, ang grupo na pinamumunuan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang nagpaulat na muling binubuhay ang usapin ng pagpapatalsik kay Senate President Vicente Tito Soto III upang mapigilan umano ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, para daw mapigilan yung impeachment ay dapat patalsikin na itong si Soto mga kababayan. Pero ang problema, si Senator Bato hindi pumapasok pa dahil meron pang kinahaharap si Senator Bato. At mukhang mabibitag pa ni Junvic Remulla mamaya mga kababayan. Ipapakita po natin yan. Okay, pero ito Senate President Tito Soto mga kababayan, sabi niya handa raw siyang hindi raw siya kapit tuko mga kababayan Hindi raw siya kapit tuko sa posisyon talaga ba? Dati pa sinasabi na ng ating mga kababayan na kapit tuko ka sa pagiging Senate President, no? Pero ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol diyan mga karibin natin. Sabi po dito ni Greg, kung Senate President qualification, Attorney Alan Peter Cayetano is the most qualified to hold as Senate President. Abogado siya. Kaalaman sa batas ang kailangan sa posisyon, not experience. Correct. Kasi ito pong si Soto mga kaubayan, no? Talagang ini-insist niya na 15 years na daw siya mga kaubayan sa pagiging senador. O balik-balik na lang po siya dyan sa Senado, no? Sinasabi niya, na talaga siya? Siya na ang pinaka-qualified na maging Senate President, mga kaubayan. Ito pa po ang sabi dito. Sabi po dito ni Slek, grabe ang paghimod nitong si Cayetano sa mga Duterte. Hindi go Alan Cayetano, sibakin mo na si Tuta Soto. Ayan na. Giatay na Soto murag correct, mas bright pa man kuan niya. Sabi po ni Conchita, sa tinuod lang tabaghak dako ng tawhana. Aray ko po ito naman po ang naging sabi dito ni Titeng, tama lang as soon as possible na dapat daw ay masibak na itong si Speaker Soto mga kababayan. Pero kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, ano po ang inyong kung kayo po ang magdidesisyon, di ba? Talaga bang kailangan ng sibakin itong si Senate President Soto? Or hayaan lang natin dyan, magkasama po sila ni Ping Lacson. Pero para sa akin po mga kababayan, dapat nga, diba, dapat nga magkaroon na ng bagong liderato ang Senado. At ito nga mga kababayan, yung balita natin, no, yung sinasabi ko kanina, na mukhang mabibitag itong si Senator Bato, mabibitag ni Junvic Remulla. Oo. Kasi sabi po kasi dito mga kababayan sa balita, sabi po dito DILG ipapasubpi na si Bato. Junvic nilinaw na hindi ito pag-aresto. I repeat, sabi po ni Junvic Remulla, this is not an arrest warrant but a subpina. Aray ko po mga kababayan, sinong niloko nyo? Tell it to the Marines. Nako, pag nandyan na yan, diretso na arresto yan. Kaya kung ako sa'yo, Senator Bato de la Rosa, wag ka munang magpapakita dito kay Junvic mga kababayan. Wag ka munang magpapakita kasi baka
Nako, mga trahedor pa naman ang itong mga kababayan, di ba? Tingnan niyo yung nangyari kay former President Duterte, mga karibin natin, no? Baka hindi ka nadalhin. Oo, baka hindi ka nadalhin sa korte ng Pilipinas at idiretso ka na sa dahig. Nako, nakakaano, no? Pero may mga nagsabi na po ang Supreme Court na binago na nila eh. Di ba? Yung rules, no? Yung batas patungkol sa tawag dyan, extradition, mga kababayan, no? Anyway, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan, mga karibin natin. Sabi po dito ni Vanessa, till it to the Marines. Ayan. Sabi naman po dito ni John, and after investigation, arrest warrant issued instantly. Sa Toring, walang arrest warrant. Napadala si former president sa sa dahig, di ba? Sa Toring, walang arrest warrant yun, pero nakaya niyang padala si former President Duterte sa dahig. Ikaw pa kaya ngayon, di ba? Hindi mo alam kung meron o wala, di ba? Kasi mga sinungaling nga yung mga magnanakaw ng mali-malitang pera, hindi pinadalhan ng subpina. Ayan na. Sumabog na sa galit si Galib, no? Sabi niya, dapat unahin daw yung mga magnanakaw ng mali-malitang pera, mga kababayan. Dahil nga, Dahil mas kailangan yun ng taong bayan ngayon eh. Diba? Yung pera, kailangan po ng taong bayan. Yung crisis po tayo ngayon. Kaya dapat maibalik yun, mga kababayan. Hindi yung sa bagay. Mas ano sa kanila mas makikilala sila kung bibirahin po nila si Senator Bato de la Rosa. Nakadikit yan sa Duterte. Once na nakadikit ka sa Duterte, mga kababayan, talagang kung pwede lang, arestuhin lahat, mga kababayan, para lang makilala sila. Gagawin nila yan, di ba? Ito pa, mga kababayan, sabi po dito, imbis na makatulong yung gobyerno ng Pilipinas ngayon sa mga tao, mas nakakaperwisyo. Sa totoo lang, ayon po yan kay Jazz, na nakawin pondo ng gobyerno tapos ipapa-shoulder sa mga tao yung pambayad ng mga inutang. Correct, di ba? Tulad na lang po, mga kababayan, sa PhilHealth. Sabi nila, binayaran na po, ibinalik na po yung PhilHealth. Nako po, napagkaalaman po ng mga eksperto na hindi naman pala naibalik sa PhilHealth. Kung di, yung pondo hindi po naibalik sa PhilHealth. Kung di kukunin din, mga kababayan, kukunin din po sa 2026 national budget. Kung baga, ginisa tayo sa sarili nating mantika, mga kababayan. Matapos po nila gastusin yung pondo ng PhilHealth, yung excess fund na 60 billion, ang taong bayan pa ngayon ang magbabayad ng 60 billion para sa kanila. Ang tanong, saan yan napunta? Diba? Wala namang malalaking proyekto tayong nakikita. Okay lang sana kung meron. Kaso wala, mga kababayan. Diba? Talagang magagalit ang taong bayan dyan. Ako talaga, Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? Just comment down below. At syempre, pasadahan na po natin yung video, mga kababayan. Pasok Ito po ang magiging topic natin for today. BBM umamin din. Ito po ang magiging topic natin for today. BBM umamin din. Batman Recto, gambling lord pala. Ito si Batman Kilala nyo si Batman Recto? Meron siyang Robin. May Batman and Robin. Mamaya ipapakilala ko kung sino ang Robin nitong si Batman. Okay? Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na walang lihim na hindi nabubunyag at walang baho na hindi aalingasaw. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Matindi itong siwalat ni Libiste na kailangan din nating pag-usapang mabuti dahil involved dito si Batman Recto at si Robin. Kilala nyo? Batman and Robin yan. Di umano involved or gambling lord
si Recto. Yan po ang ating titingnan sa mga sinabi nitong si Libiste. Sa aming dinner noong April 16, inalok ako ni Congressman Garjola na mag-partner sa kanya at kay Secretary Recto sa pagnenegosyo sa DPWH sa aking distrito. Yun. DPWH, ininegosyo ni Garjola sa distrito ni Libiste. Ba, pambira. Ha? Talagang nakawan dyan ha, todo ha. Sa sistema raw na ginagawa nila noon pa sa Lipa at sa ibang mga bayan. Tukuyin ang mga lugar para sa mga road opening ng DPWH. Sabihan ko daw sila pag meron akong mga nakita para makasama sila sa bilihan ng lupa. Kayang tumulong daw sa pagpondo ng mga proyekto ng DPWH si Secretary Recto dahil siya ay nasa kabinete at si Cong Garjola din ay malakas daw sa DPWH at maaaring siya na ang bahala sa kontraktor. Sa ibang pagkakataon, pinagmamalaki din sa akin mismo ni Secretary Recto na bago niya pinopondohan sa DPWH ang mga bypass roads sa Lipa, kinokondisyon pa niya sa mga may-ari ng lupang dadaanan na magbigay sa kanya ng parte ng lupa sa mababang presyo. At iba't ibang mga tao ay nagkwento din sa akin na gawain ni Recto ito. Yun. So naisiwalat ha. Di ba may anomalya sila dyan. Ininegosyo ang DPWH. O palakasan, malakas si Garjola sa DPWH. Ito naman si Recto ay nakaposisyon as secretary ni Bongbong Marcos sa Executive Department. Pambihira. Bongbong Marcos, ano ba itong mga sekretary mo? Wala ka bang maayos-ayos? Parang puro may sabit itong mga kinukuha mo. Oh. Bongbong, masisira ka dito. Ha? Bongbong Marcos calling Bongbong Marcos. Sa madaling salita, yung mga tao mo sa executive department, nininegosyo ang pera ng taong bayan. Ha? Masisira ka dito, Bongbong Marcos, kung hindi ka magre-react. Kailangan mo mag-react dito kasi dalawa lang yan. Tinatrabaho nila itong korupsyon nang hindi mo alam. Inutil ka lang. Or kasabwat ka dito. Kasi pag tumahimik lang to si Bongbong Marcos, it means may go signal coming from Bongbong Marcos. Itong ginagawa nila. Kasi kung ako presidente, at ganyan na isisiwalat sa akin ito si Libiste. Whether totoo o hindi, ipapatawag ko sa office ko yung dalawang yan. Patunayan nyo sa harap ko, kung hindi lulutuin ko kayo parehas. Na hindi totoo yung sinasabi ni Libiste. Simple, di ba? Dapat kumikilos ka bilang leader. Hindi ka pwedeng tahimik dyan. At eto pa mga kaubayan, nang dahil po sa speech na yan ni Congressman Leon Libiste, no? Pinagtulungan pa siya. Gusto yatang parusahan pa itong si Congressman Leon Libiste diyan sa kanyang pahayag kasi sinasabi nila unparliamentary daw yung kanyang behavior sa naging speech na yan mga kaubayan. So, pag ikaw ba ay nagsasabi ng totoo mga karbi natin, labag na yun sa batas. Yun nga di ba? Kung sino patuloy yung nagsasabi ng katotohanan, siya pa po ang pinarurusahan. Ako talaga. Unless nakikinabang ka rin. Unless may go signal ka, Bongbong Marcos. Kung lehitimo man ito, mabuti at maging transparent si Secretary Recto sa kanyang yaman. At kung ang ginagastos ni Cong Garjola para sa kampanya nila ay may kaugnayan sa pagiging contractor ni Garjola sa Batangas. At sa halip na tumigil ang mga ito matapos pumutok ang flood control investigations, mayroon bagong regional director, ang DPWH 4A na si Carolina Pastrana na dating Batangas 3rd District Engineer, ang distrito ni Congressman Garjola sa Mataas na Kahoy, Batangas. Grabe, no? Sabwat-sabwatan. Sala-salabat. Sila na lang. Ninegosyo ang Batangas. At malakas ang loob ni Libiste. Tatandaan po natin ha. Kaya ako pinapakita itong kanyang speech dito sa plenaryo ay ipinatanggal ito. Pinatanggal ito nung ayaw maimbestigahan ng flood control. Alam naman natin, di ba, nung pumutok ang flood control, inimbestigahan lang dyan sa Congress, sa Kamara, tas wala na.
the same people, pinatanggal itong speech niya. O, kaya kailangan natin i-discuss. Hindi, mabigat itong binabanggit niya, hindi to, ano. Kaya nga, Recto, Batman, and Robin, kung hindi totoo yan, umarap kayo sa Congress. Huwag yung sasabihin mo, si Raulo lang to si Lebiste, spoiled lang. Sa tingin mo, pag ganun lang sasabihin mo, maniniwala ang taong bayan na wala kang korupsyon, Recto? No. Kaya pala, ayaw mo matanggal yung bat kasi gusto mo, liglig, siksik, siksik, ang daming taxes. Yung pala, ikaw ang nakikinabang, isa ka sa nakikinabang sa taxes, kaya ayaw mo mabawasan, kaya ayaw mo maalis ang bat. Diba? Tapos all your explanation si Raulo si Libby. Wala akong pakialam kung si Raulo yan. Basta totoo sinasabi niyan, Correct. kailangan kang managot. Recto. Na sinabi ay pinili ni Recto dahil siya ngayon ay Executive Secretary na may hawak ng appointments sa Malacanang. Siguro naman hindi ito alam ni Pangulong Marcos, kaya inilalahad ko din ito ngayon sa Kongreso para makita ng lahat ang koneksyon ni Recto at ni Garjola at ang epekto nito para sa buong bansa. Tatalakayin ko pa sa ibang pagkakataon ang mga anomalya sa DPWH sa Batangas. Ang tapang nitong si Lebiste. Tapang na bata. Pag hindi ka kasi tumanggap, tatapang kang ganyan eh. Maduduwag ka lang naman kung tumanggap ka eh. Nalulungkot ako para kay Secretary Recto at Governor Vilma Santos. Dahil matagal na silang nasa politika na may mga pangalang inaalagaan. At ngayon pa lalabas ang mga isyong ito. Pero mas nalulungkot ako para sa Batangas at sa ating bayan. Nagpayaman kayo, Recto, Vilma Santos. Di umano, ha? Nagpayaman kayo. Diyan sa Batangas, nagpayaman kayo sa posisyon, pambihira. Dahil sa mga ginagawa ng mga pinakamataas na opisyal gamit ang pera ng bayan. Lalo kung hindi man lang tutugunan ang mga aligasyong ito at kung hindi inaaprubahan ang pagbaba ng VAT at mga buwis sa langis o ibinibigay ang ayuda para sa lahat na nabanggit ko na sa mga nakaraang pagkakataon. Kapal na mukha, no? Tapos hindi pa lahat ng barangay binigyan. Abay, baka nakakurakot din yun. Diba? Namili eh. Kung hindi totoo ang mga sinasabi ko ngayon, hindi dapat tahimik si Secretary Recto at Governor Vilma tungkol sa umano'y korupsyon sa DPWH sa Batangas at ang mga aligasyon kay Kong Garjola na tinawagan ng ICI na binuo ng gobyernong ito bilang isa sa mga pinakamalaking kontraktor ng DPWH sa Kongreso. Yun, Garjola, So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dyan sa mga isinisuwalat ni Congressman Lian Libiste? Just comment down below mga kababayan at syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.